niya sa nag-update. So, yun nga daw guys. January 6, Saturday at 9 a.m. nag-decide kami na mag-grab na lang because di namin alam mag-commute papunta sa National Museum. Nakakatuwa lang kasi call time namin is 6 a.m. para maaga kami makaalis kasi sa Jollibee na kami mag-breakfast. And yeah, Filipino time talaga ang mga ate ko. Malapit na kami sa destination namin. Sobrang tuwa kami kasi first time namin pumunta sa mga ganong eksena. And yeah, here we go. We're finally arrived na. Sobrang takot pa kami kasi yung iba kong friend is di nila dala yung ID nila. And guys, no entrance fee. San ka na? Dito ka na sa National Museum. Gwen, I am Sunshine. Ollie, Luisa, and Joy. And together, we are here in the National Museum of Fine Arts. Here's some our BTS and laking gulat kami na napasama kami sa vlog ni tatay. And bongga pa doon, meron siyang 400,000 followers sa YT. Oh my God, tatay, collab na ba this? Eme! El asesinato del Gobernador Bustamante or the assassination of Governor Bustamante, also known as La Iglesia contra el Estado or the Church Against the State, ay naglalarawan na si Felix Resurrection Hidalgo ay isang kontemporaryo ni Juan Luna ng Espoliarium noong 1884 at isa ring mabuting kaibigan ng eskultor na si Mariano Benliur ang bantayog kay Arthur Walsh Ferguson noong 1912. Nakamit niya ang artistikong pagkilala sa Europe, Estados Unidos at Pilipinas. Ang ipinintang larawan na ito ay interpretasyon ni Resurrection Hidalgo sa isang marahas at makasaysayang pangyayari na naganap sa Maynila noong panahon ng pananakop ng Kastila. Ang Spoliarium ay isang malaking pintura na likha ni Juan Luna, isang kilalang pintor na Pilipino noong ika-19 na siglo. Ang Spoliarium ay ipinakita sa Exposición Nacional de Bellas Artes noong 1884, 1884 sa Madrid, Espanya. At ito ay nagwagi ng unang gantimpala. Ito ay kilala sa kanyang makabuluhang pagsusuri sa lipunan at politika sa Pilipinas. Ang National Museum ay nagtatampok ng iba't ibang uri ng kagamitang pangkasaysayan, sining at kultura. Kabilang ang mga kasaysayang rebulto, ilan sa mga kilalang sculptures sa National Museum ng Pilipinas ay maaaring maglaman ng mga obra ni Guillermo Tolentino, isang premiadong Filipino sculpture at ibang mahalagang likha sining na nagpapakita ng yaman ng kultura ng bansa. Ang pagbisita sa National Museum ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataon na masilayan ang mga sining na nagbibigay buhay sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Hindi sila kasali sa kasaysayan ha, naglalaro na sila ng ganda-gandahan nila ate ko. ang exhibit na larawan at litrato sa National Museum ay maaari maglaman ng iba't ibang mga visual na akda. Mula sa tradisyonal larawan hanggang sa makabagong litrato, maaaring makita rito ang mga sining na kaugnay sa pagsasaayos ng imahe, komposisyon at pagsasalaysay gamit ang mga visual na elemento. Ang exhibit na ito ay maaaring magbigay ng sining at kultura ng Pilipinas mula sa iba't ibang panahon. Nagpapakita ng pag-unlad ng teknolohiya at sining sa larangan ng pagkuha ng litrato. Larawan at litrato. Larawan. Ang larawan ay tumutukoy sa visual na representasyon o pagsasalarawan ng isang bagay o idea. Karaniwang itong ginagamit para sa pintura, dibuho o anumang sining na naglalarawan ng anyo o kaugnayan ng isang tao, bagay o kaganapan. Ang wakas si Ferdinand Magellan ay nangyari noong April 27, 1521 sa labanan sa Mactan, isang pulo sa Pilipinas. Si Magellan ay pinuno ng isang ekspedisyon na naglalayong maglayag mula sa Espanya patungo sa kapuluan ng Spike sa Indonesia. Sa nasabing labanan, si Magellan ay napatay sa kamay ni Lapu-Lapu, ang dato ng Mactan. Ito ay naging wakas ng kanyang buhay, ngunit ang ekspedisyon ay nagpatuloy sa ilalim ng pamumuno ni Juan Sebastian Elcano at nagtagumpay sa pagtataguyod ng unang pagsasailalim ng mundo. Sa aming paglibot sa National Museum bilang isang mag-aaral, natutunan namin ang mga kahalagahan ng mga artifact at likas na yaman na nagpapahayag ng mga mayamang kasaysayan ng Pilipinas.
Nakakatulong ito sa pagbuo ng mga masusing kamalayan ng kultura ng ating bayan. Ang mga exhibit tulad ng mga archaeological na likas na yaman, sining at mga artifact mula sa iba't ibang yugto ng mga kasaysayan ng bansa ay nagbibigay sa amin ng mas malalim na pangunawa sa pag-unlad ng lipunan at sining sa loob ng mga dekada. Bukod dito, ang paglibot sa mga museo ay nagbibigay sa amin ng pagkakataon na ma-appreciate ang mga malikhaing gawa ng mga Pilipino na naglalarawan ng kanilang pagtitiis, pag-asa at pag-angat sa kabila ng mga pagsubok. Ito'y nagdudulot ng inspirasyon at pagsisikap na maging bahagi ng pagpapatuloy ng kahalagahan ng sining at kultura sa lipunan. Sa pangkalahatan, ang paglibot sa National Museum ay nagdulot ng mas mataas na pagpapahalaga sa ating nakaraan at itinataguyod ang pag-unlad ng kamalayan at identidad ng isang mag-aaral sa konteksto ng kanyang bansa. Naway may mga natutunan kayo sa aming paglibot sa inyo sa National Museum. Hanggang sa muli! Paalam!